Hello at welcome! Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-interesanteng paksa sa Biblia, yung tinatawag na 1,000 taon ng kapayapaan o ang millennium. Marami siguro sa atin ang nag-iisip, ano nga ba talaga ang nakasulat sa Biblia tungkol sa mga huling araw? Kaya naman, samahan niyo akong alamin ang mga kamanghamanghang propesiya tungkol dito sa 1,000 taon ng kapayapaan. Para mas madaling nating maintindihan, hahatiin natin ang ating pag-uusap sa 3 yugto. Una, yung simula o yung ikalawang pagparito ni Kristo. Pangalawa, yung mismong mga mangyayari sa loob ng 1,000 taon. At pangatlo, yung pagtatapos kung saan magaganap ang huling paghukom. Okay, simulan na natin. Ang 1,000 taon o ang millennium ay mag-uumpisa sa isang serya ng mga napakalaking kaganapan na talaga namang babago sa buong mundo. Grabe yung eksena na inilalarawan sa Biblia, no? Pagbabalik ni Jesus sa mga alaapap, tapos may kasamang napakalakas na lindol. At dito yung mga namatay na banal, bubuhayin silang muli, at yung mga banal na buhay pa, sabay-sabay silang aakyatin sa alaapak para salubungin si Jesus. Sa kabilang banda naman, yung mga buhay na makasalanan, mamamatay sila. Oo, at ito ang isang mahalagang punto na kailangan nating tandaan. May 2 uri pala ng pagkabuhay na mag-uli. Yung una, sa simula ng 1,000 taon, para yan sa mga mapalad at banal. Ito yung pagkabuhay tungo sa buhay. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, may isa pa. Yung ikalawa, para naman yan sa mga hindi ligtas at tinatawag itong pagkabuhay tungo sa kapahamakan. Okay, so ano na ang sitwasyon sa loob ng 1,000 taon na yan? Well, magkakaroon tayo ng 2 magkaibang realidad, isa sa langit at isa naman dito sa lupa. Siyempre, ang isang malaking tanong ay, teka, nasaan si Satanas sa lahat ng to? Anong ginagawa niya habang nangyayari ang 1,000 taon? Sinasabi sa Biblia na si Satanas ay ikukulong sa isang bottomless pit. Pero linawin natin, hindi ito yung iniisip nating maapoy na lugar. Ang tinutukoy dito na abusos sa Griego ay ang mismong planetang Earth na sa panahong iyon ay magiging wasak, madilim at walang-wala ng katao-tao. Yon ang magiging kulungan niya. So kitang-kita yung pagkakaiba, di ba? Dito sa mundo, si Satanas ay nakatali, walang magawa, walang matukso. Samantalang sa langit, ang mga banal ay kasama ni Kristo, naghari at kasama pa ngang humuhukom. Sinusuri nila ang mga talaan ng mga nawawaliit. Okay, lipat tayo sa dulo. Pagkatapos ng 1,000 taon, magsisimula na ang huling yugto. At magsisimula ito sa pagbaba ng banal na lungsod, ang bagong Jerusalem mula sa langit. Dito na magaganap yung mga huling pangyayari. Bababa si Kristo kasama ang mga banal sa banal na lungsod. Tapos, bubuhay na yung mga makasalanan, yung ikalawang pagkabuhay na mag-uli. At sa pagkakataong yon, papakawalan si Satanas mula sa kanyang kulungan para sa isang huling pagkakataon na manling lang. At syempre, si Satanas, gagawin niya ang dati niyang ginagawa. Kapag nakawala na siya, agad niyang lilibutin ng mundo para linlangin yung mga binuhay na makasalanan. Titipunin niya silang lahat para sa isang huling desperadong laban. Ang plano nila, palibutan at atakihin ng banal na lungsod. Pero, ang rebelyong ito ay hindi magtatagal. Dahil sabi nga sa pahayag, at bumaba ang apoy mula sa Diyos buhat sa langit at nilamon sila. Ganun kabilis. Ang apoy na to ay may espesyal na pangalan, ang ikalawang kamatayan. Bakit? Kasi ito na yung pinakapinal, ang absolutong katapusan ng kasalanan, ni Satanas at ng lahat ng mga makasalanan. Walang nang kasunod, walang nang pagkabuhay muli mula rito. Tuldok. At pagkatapos ng apoy na yon, pagkatapos na tuluyang mawala ang kasalanan, dito napapasok ang isang bago at napakagandang simula. Ang Diyos mismo ang magsasabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay, isang kumpletong restoration, isang perfectong sansinukob na muli. At sa bagong lupang ito, napakaraming pangako. Ang Diyos mananahan ng kasama ng mga tao. Papahirin niya ang bawat luha. Wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, pag-iyak o sakit. Lahat ng pagdurusa, tapos na. At sa huli, dito matutupad yung isa sa pinakamagandang pangako ni Jesus sa kanyang mga alagad. Yung sinabi niyang, aalis siya para maghanda ng lugar para sa atin at babalik siya para kunin tayo at isama sa lugar na yon.
So, itong buong timeline ng mga napakagandang pangyayari, lahat yan ay nagiiwan sa atin ng isang napaka-personal na tanong. At yun ay, handa ka na ba?